telling apat na beses ka nang nahuli na ikaw ay nagmamanipula ng witnesses, nagtatanim ng witnesses, at nagkukondukta ng bogus na mga hearing bilang bahagi ng political mercenary operation. Pag sinabi pong political mercenary operation, yung kanyang posisyon sa gobyerno, ginagamit po niya para bayaran at punduhan upang magsagawa ng political demolition job. Kasi si Risa Ontiveros nga, tinatawag pa niyang sarili niya ng paglalantad daw ni alias Rene at ibinulgar ang kanyang modus operandi ng tanim witness, pamimili at panloloko at manipulasyon sa mga hearings niya, kagaya ng ginawa niya laban kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ at kina former President Duterte and Vice President Duterte. Ang sabi niya sa ginagawa daw niya, truth-telling. Kaya ang paglalantad daw at pagbubulgar ni alias Rene ay isang attempt na wasakin ang truth-telling. Truth-telling, may foot na to. Truth-telling, apat na beses ka nang nahuli na ikaw ay nagmamanipula ng witnesses, nagtatanim ng witnesses, at nagkukondukta ng bogus na mga hearing bilang bahagi ng political mercenary operation. Pag sinabi pong political mercenary operation, yung kanyang posisyon sa gobyerno, ginagamit po niya para bayaran at punduhan upang magsagawa ng political demolition job laban sa mga political opponents. Kagaya po ng ginawa niya nung sila po ay sipsip at himot talampakan sa panahon ni Noynoy Aquino, inatake nila at winasak ang pagkatao ni former Chief Justice Renato Corona na namatay lang ngayon sa sakit ng loob. Wala naman pala talaga siyang ill-gotten wealth. At nang maimbestigahan ito mismo ng Korte Suprema ay kawawa, patay na po si Chief Justice Corona nang ito ay maabsuelto sa aligasyon at gawa-gawang diskarte ni Hontiveros at ng grupo nila sa impeachment complaint at mga tanim witnesses, tanim ebidensya nila na nakalusot laban kay Chief Justice Renato Corona. And then inulit nila ito, nila Hontiveros, according to revelations of Congressman Jing Paras sa Tingnan de los Santos case. Ganon din ang ginawa niya, tampering of witnesses. And even Attorney Ferdinand Topacio sa Farmally investigation nila na idinadawit nila si Pangulong Duterte, sila nila Gordon noon, na involved daw sa overpricing and maanumaliyang transaction during the COVID pandemic supplies transaction. Pero nakita po na siya ay nagbayad na naman ng witnesses at nagmaniobra, at ang tawag ni Atty. Topacio doon ay tampering of witnesses. Kaya dito kay alias Rene, ginamit niya rin po ito. At pinamaskara o pina-face mask, and then ginamitan ng pera, ginamitan ng script, lahat ng manipulasyon. Nagsagawa ng one-woman show sa Senado upang targetin po si Pastor Kibuloy, ang mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ, si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte, sapagkat sila po ang pangunahing kalabang pangpolitika ng faksyon ni Marcos at nila Romualdez. And because of that, walang pinagkaiba po itong taktika ni Hontiveros at ni Commodore J. Tariela na kung sila ang umatake at maghambalos ng mga baluktot na pananaw nila at yung mga pupunto nila ng kanilang mga atake sa mga kalaban nila sa politika, okay lang pala kung sila, mga kababayan, ang gumawa. Pwede. Pero kapag sila po ang binalikan ng pagbubulgar, pagbubunyag at pagpupuna, kagaya nitong ginawa na ngayon ni Commodore J. Tariela, sampa-sampa pa siya ng kaso laban kay personality sa social media na si Sas Rogando Sasot. By the way, before pa ang unang balitang talakayan natin, mga kababayan, baka makalimutan ninyo, inamin po in committee hearing dyan sa Kongreso ni Commodore J. Tariela na siya po ay na-expelled po ito sa Philippine Military Academy nung siya'y kadete pa on the ground of honor code violator. Pag honor code violator ka po, ikaw ay hindi karapat-dapat na kilalanin sa iyong pagiging kadete at ikaw ay itinitiwalag sa Philippine Military Academy sa kaso po ng cheating at lying. Yan po ay inamin niya mismo. Kung kaya, paano natin paniniwalaan o paano naging
tagapagsalita ng West Philippine Sea issues, itong si Tariela, wala nga itong honor sapagkat ang dignidad at honor niya ay naging isang kalapastanganan na ginawa niya nung kadete siya at ito ay siya mismong umamin that he was expelled from the Philippine Military Academy as an honor code violator sa pamamagitan ng pagsisinungaling at pandaraya. Yan po ang ibig sabihin ng honor code violator. Kaya hindi siya nakagraduate sa Philippine Military Academy, mga kababayan. Pero bago po natin balikan ang tungkol dyan sa iskandaloso at mapangpanakot at mapang-intimidate na gimmick ni Commodore J. Tariela sa pagsasampa ng kasong kriminal na cyber libel laban kay Sastrogando Sasot, posible may iba pa silang tinatarget, tugtong po ito ng pa-victim effect at maniobra ng sistematikong pagtatabon-tabon at pagtatakip ni Risa Hontiveros sa pagkakabunyag ni alias Rene ng kanyang modus operandi hinggil sa tanim witness at panunuhol at tampering sa mga witnesses na ginagamit nila. At maya-maya po balikan natin yung pahayag ni alias Rene at siguro ngayon kung available itong video, pakinggan natin muli ang sagot niya kasi tinalakay na rin po ito ng ibang mga media na mga grupo. At nakita ko kanina, tinalakay yata ni Karen Davila yan, itong panibagong upload ng kanyang video ni alias Rene sa tinatawag na Pagtanggol Valiente na YouTube account. No? If there is an available na pahayag ni alias Rene, unahin ko na po ito muli bago po ang ating pagpunta sa talakayan nitong mga papitik-pitik na mga pahayag na ginawa ni Senator Mig Zubiri laban po sa pamunuan ng Senado, partikular kay Senate President Chis Escudero. Pero ito po sinagot ni alias Rene ang pa-victim effect ni Risa Hontiveros, parisibo-resibo pa siya, simpatya-simpatya siya, na siya daw ay pinupuruhan upang itigil ang kanyang ginagawang truth-telling. Talaga, truth-telling. Ngayon nabulgar ka at nabalikan ang kasaysayan at pattern ng iyong tampering of witnesses at mga gimmick sa political mercenary operations. Ano ka ngayon? Pasampa ka ng kaso. Tunghayan po natin muna ito, ang rejoinder video ni alias Rene pagkatapos po ng isinampang reklamo for investigation of a possible filing of crime of cyber libel din po laban sa mga social media personalities naman na nag-share at nagkomentaryo at nagpuna dito sa binulgar ni alias Rene hinggil sa modus operandi ni Risa Hontiveros. Kasama po si Ka-Eric sa 12 na tinumbok niya na dapat maimbestigahan daw ng NBI. Tunghayan muna natin ito. Maiksi lang pero malaman ang pangalawang pahayag na ito ni alias Rene at then mamaya-maya po ay makakasama na natin si Ma'am Lorraine Maribadoy. Tunghayan muna natin ito mga kababayan. Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Quiboloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa iyo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Quiboloy.